Genesis Kapitulo 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahan ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nang asa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikhem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindik mula sa Diyos ay samabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayo'y naparoon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Canaan, na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon, nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebekah, at nalibing sa paanan ng Bethel, sa ilalim ng ensina, na ang pangalan ay tinawag na Allon-Bakoth. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob, nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob, ang pangalan mo'y hindi natatawagan pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo, at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos, halijing bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel, at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata, at nagdamdam si Rachel, at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari, nang siya'y naghihirap sa panganganak, na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari, nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, datapwat pinanganlan ng kanyang ama na Benjamin, At namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata, na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaalaala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tolda sa dako paroon ng muog ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bila, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah, ay, si Ruben, na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah at si Issachar, at si Zabulon. Ang mga anak ni Rachel, ay, si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bila, na alila ni Rachel, ay, si Dan at si Neftali. At ang mga anak ni Zilpa na alilang babae ni Leah, ay, si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama, sa Mamre, sa Kiriath Arba, na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. At nalagot ang hininga ni Isaac at namatay,
At siya'y nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kanyang mga anak na si Esau at si Jacob.